Hi guys! Welcome po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Ako po si Ate Jel. At sa video na ito, gusto ko pong mag-share sa inyo ng ilan sa mga dapat ninyong iwasan kapag nagbabalak po kayong magtrabaho dito sa Middle East bilang isang kasambahay. So, para po ito sa mga first-timer. At syempre, sasagutin ko rin yung iba sa mga comment doon sa last video ko na paano mo malalaman kung nakakonect yung mga number nyo sa inyong mga amo. So, yung ilan sa mga comment doon, sasagutin ko po sa video na to. Pero bago yon, unahin ko po muna magbigay sa inyo ng ilan sa mga dapat nyong iwasan kapag kayo po ay magbabalak na magtrabaho nga dito sa Middle East bilang isang kasambahay. So, paulit-ulit. Charot. So, una, kapag first time ka pa lang na nakatungtong sa bahay ng iyong amo at binigyan ka niya ng cellphone with number, doble ingat ka sa paggamit nito kasi po pwedeng nakamonitor ito sa kanila. Kaya mas mabuti pa rin na magdala po kayo ng cellphone nyo galing sa Pilipinas. Sa pangalawa, kung kayo po ay isang yaya at meron kayong alagang bata, iwasan nyo po ang picturean o videohan ng batang to tapos ipopost nyo sa social media nyo. Kasi pag nalaman po nila yon, pwede po kayong makulong. So, bawal po sa kanila yon. Then, isa pa pong dapat ninyong iwasan is yung pagtingin-tingin po sa inyong mga among lalaki o sa mga anak ng amo ninyong lalaki. Pag kinakausap po kayo, okay lang na tumingin kayo sa kanila kapag kayo ay kinakausap. Pero kung hindi naman kayo kinakausap, iwasan nyo na lang po ang tumingin-tingin sa kanila kasi may mga amo po na ayaw ng ganon, lalo na yung ating mga among babae. Ayaw po nila ng ganon. Para maiwasan nyo na lang din po ang mapagsilosan kayo ng inyong among babae. So, iwasan nyo yung patingin-tingin. Then, ang isa pa po na dapat ninyong iwasan is, mapindot po ito, yan. May mga cellphone po na may nakalagay na ganyan. At meron ding mga movie, mga application na may mga nakalagay na ganyan, like for example, application na puro movie, like nanonood po kayo ng mga movies, ganyan. May mga ganito pong nakalagay. So, pag accidentally po na napindot nyo yan, yan po ay magre-request doon sa mga TV or laptop or computer or kung ano man na pinanonooran din nila. Magre-request po yan ng share screen. Ito po ay kung nakakabit kayo sa wifi, pakaiwasan nyo yung mapindot. Kung kayo ay nakakabit sa wifi, gulo ko, no, paulit-ulit. Kasi po yung lahat ng nakakabit sa wifi na gadget, like TV nga, mga laptop, yan. Tapos nakakabit din kayo sa wifi nila. So, pag accidentally na pindot nyo yan, yan po ay magre-request sa kanila ng share screen nyo, yung pinapanood nyo. So, pag in-accept nila yan, mapapanood nila kung ano yung pinapanood ninyo, guys. So, yun, doble ingat po kayo sa paggamit ng inyong mga cellphone. Isa pa po na dapat nyong iwasan is yung pag bumili kayo ng SIM card number, di ba? Naka-register yun sa ating mga ikama. So, magdoble ingat po kayo sa paggamit nito sa mga application dahil nga ito ay naka-register sa ating mga ikama ID. Yung mga pinaggamitan natin ng number na yon ay pwede nilang malaman yan. Kaya magdoble ingat po kayo sa paggamit ng mga number na nabili nyo dito using ikama. At eto na nga guys, sasagutin ko na yung mga comment dun sa last video ko na 2 years ago na siya pero hanggang ngayon may nagko-comment pa rin po. Ito yung video ko na may title na paano mo malalaman kung nakakonect ka o yung number mo sa iyong mga amo. So guys, yung title na yon is number, about number po. Hindi siya about application like Facebook, Messenger o kung ano-ano pa. So, ayun pong video na yon is para po sa mga STC user. Yan. Hindi ko alam kung gumagana siya sa mobile or iba pang number kasi nga po STC lang yung gamit ko at hindi po ako eksperto sa mga monitoring. Sadyang shinare ko lang yung video na yon dahil based sa research ko,
ganun daw yung dapat gawin, ganun daw yung code. So, ginaya ko siya at nag-work naman siya sa cellphone ko, kaya naman naisipan kong i-share dun sa video na yon. Baka makatulong din sa iba. Pwede nyo pong itry sa mga number ninyo kung gagana siya. At saka guys, kung nangangamba kayo sa mga application na ginagamit ninyo, meron kasi akong nabasa na comment doon na makikita daw ba yung video at saka send message sa Messenger. So guys, hindi naman makikita yun kasi mayroon naman yung password at may mga privacy yon. Hindi yun mamomonitor. Depende na lang kung ma-share screen mo nga yung iyong cellphone kasi may mga cellphone na merong share screen. Tapos, kahit ganon na hindi siya namomonitor, hindi pa rin siya safe gamitin yung mga application na yan dahil nga yan ay may mga operator na gumagawa. Hindi siya 100% na safe gamitin kahit pa may privacy yan. Kasi, once na nagkaroon sila ng problema sa mga application na yan, meron pa ring tendency na makita yan nila. Pero, kung wala naman po kayong ginagawang masama, wala naman kayong dapat ikatakot. Doble ingat na lang po. Hindi po siya about application, about SIM card number po siya. Yung po pwede pong ma-monitor doon is yung mga tinatanggap ninyo, yung sinasagot ninyo ng mga call, at saka yung mga nagsisend sa inyo ng message, tapos kayo nagsisend din ng message. About messages po yun, sa messages, hindi po siya sa Messenger or kung ano pa mang apps. Hanggang dito na lang po ang aking video, yun lang. Sana may naiambag ako sa kaalaman nyo sa video na ito at sana magkita-kita pa po tayo sa aking mga susunod na video. Kaya naman, isubscribe mo na ang aking channel at pindutin ang aking notification bell para maging updated ka sa aking mga susunod na video. So, thank you for watching. See you to my next video, guys. Ingat po kayong lahat and God bless.